Good morning! Kumusta po kayong lahat? It's another day, another devotion po tayo mga kapatid. Welcome, welcome! Good day mga kapatid! Ako nga pala si Brother Rani Aniceto. Pangalaw po ako sa magkakapatid. Ang aming panganay ay kasalukuyan pong nasa Antipolo. Ako po yung pangalawa. Meron po akong asawa. Ang pangalan po ay Sister Carol Aniceto. Meron kaming 4 na anak, si Camille, si Mariel, si Rosel, and si Russell Jude. At sa kabutihan ng Diyos, meron na kaming manugang na si Luigi at sila po ay biniyayaan ng Diyos ng isang supling na siya ng aming apo na si Asaya. At today mga kapatid is a great day to praise the Lord because I turns 55 and glory to God sa biyaya ng Diyos na buhay na aking taglay. At malaking kagalakan po na ako po ay inyong maging kasama sa araw na ito ng ating pong pagdiriwang ng ating pasasalamat sa Diyos. Kagaya po ng nakakarami, ako po ay dating nasa madilim na kalalagayan ng buhay. Subalit sa tulong at biyaya ng Diyos, ako po ay naging tagapangaral. Nagsimula po ito nang makilala ko ang Diyos sa dako po ng Primrose Church of Christ. Kung saan ay umiyak po yung tagapangaral dahil nung panahon po na siya po ay nag-i-evangelize sa akin. At ako po ay kanyang sineshare ng gospel. Every Sunday, ako po ay kanyang binabahaginan ng salita ng Diyos. I feel that I am convicted na parang sinasadya niya yung kanyang mga mensahe kaya pinagbabantaan ko siya eh. Ako'y nagagalit sa kanya. Subalit sang araw, December 11, 2005, I surrender my life to the Lord and receive Jesus as my Lord and Savior. Nung araw pong iyon, simula ng aking buhay paglilingkod sa Panginoon na ako ikinilos ng Banal na Espiritu upang maglingkod ng taos sa aking puso. Kaya po mula nung araw na iyon ay nagsaliksik po ako ng banal na kasulatan hanggang sa ako po ay naging evangelist ng Primrose Church of Christ. From 2006, ako po ay naging evangelist hanggang 2010 and 2011 ako po yung nagpaalam at bumaba po kami ng Taytay muli sa Taytay Church of Christ na kung saan kinuha na naman po ako evangelist. And from that time on, ay nag-commit po ako sa ministry bilang evangelista. At 2016, ako po ay nagpaalam sa isang sitwasyon na kinakailangan para sa pag-aaral din ng aking anak. Subalit, sa halip na ako ay magtrabaho, patungo dapat ako ng Olongapo, kinuha naman ako ng Village East as senior minister. And again, it's a big challenge and breakthrough sa aking buhay dahil sanay po ako sa pagiging evangelist. And mula po nung panahon na yon ay maraming pagsubok ang dumating sa buhay, challenges. But by the grace of God, we've been through together with my family. Nag-resign ako sa Village East for some reason. But one day, one of the elder, Brother Leo Masuli of Church of Christ at Holy Spirit called me na sinasabing kailangan ng tagapangaral. Binigyan ko ng puwang sa aking puso at hindi ako nakatanggi. And suddenly, I say yes. Nagsimula po tayo ng mga gawain sa Church of Christ at Holy Spirit ay agad nating binuksan ang morning devotion at 6 o'clock. Tayo po ay nagkaroon ng opportunity na maglingkod naman sa ating kapulisan dito sa Presinto 14, Barangay Holy Spirit din, na kung saan tayo po ay nag-host ng kanilang morning devotion and yung tinatawag na values formation. Sa kabutihan pala din po ng Diyos, tayo po ay nagkaroon din ng pagkakataon na lead ng guidance office ng Holy Spirit National High School. Naging guidance advocate po tayo at ito po ay volunteerism na kung saan ang layon po natin ay maabot din po ang mga estudyante at mabahaginan ng salita ng Diyos. 2 weeks ago, I was given a chance and opportunity to teach values formation mismong sa klase. And my wife also was given an opportunity, Sister Carol. Sa kasalukuyan, ating pong pinapangarap na madagdagan pa yung mga ministeryo sa ating church, lalo na sa pagpapalagaw, hindi lang sa bilang, kundi sa pananampalataya ng bawat isa. September 7, 2024, ako po ay na-stroke sa hindi inaasahang pagkakataon. Kalahati ng aking katawan, manhid na manhid. Katatapos lang ng baha noon sa Village East at inuwi ko yung van para iligtas sa pagkalubog sa tubig. Subalit kinabukasan, naranasan ko yung pamamanhid ng buong kalahating katawan ko.
Ako po ay dinala ng aking asawa sa isang pagamutan na kung saan dineclare po ng doktor na ako po ay may TIA, Transient Ischemic Attack, at kalahati po talaga ng aking katawan. Ayon sa doktor, I'm almost in that sense of being paralyzed totally. But by the grace of God, nung ako po ay nasa ospital na at sabi ko sa mga anak ko at asawa, uwi na lamang tayo at sa bahay na ako magpapagamot. Nagulat po ako sa sinabi ng doktor. Diretsa niya pong sinabi sa asawa ko na, okay, mag-pirma kayo ng waiver and oras na umalis kayo sa ospital ngayon din, bukas ay wala ka ng asawa at huwag mo kami sisisihin. And I turned my eyes to the heaven and pray, Lord, if this is your will, be done. Pero umuwi kami and sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng aking pamilya at ng aking mga anak, ako po ay gumaling at ito nga po, bumalik ang aking kalakasan. Pero nung oras na yon, nakita ko ang sarili. How I am grateful that God brings back my health fully and totally. That's a great challenge na dumating sa buhay ko na it turns me to cry and ask for God's favor. Lord, help me with this, to overcome this. And God hears my prayer. Binilik niya ako sa ganitong kalalagayan, kalakasang aking gagamitin sa Kanya till my last breath. As human being, dumating din ako sa punto na sinasabi ko nga rin sa sarili ko, baka tama na ito, Panginoon. Baka pwede na po akong magpahinga. I want to be a worshiper na lamang. But then, every day I woke up, one thing comes in my mind. Nasasabi ko na lang sa Panginoon, here am I, Lord. I want to serve you. Gamitin mo ako in whatever way to give glory to other people for your glory. Ihayag ang Ebanghelyo ayon sa iyong kalooban. And let your will be done, not mine, O Lord. Kaya po mga kapatid, bilang challenge ko po sa ating lahat, sa ating araw ng pasasalamat, sabi nga, anumang mabuting bagay at hindi kabutihang bagay, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil may biyaya sa paglilingkod ng Panginoon. Hindi ito material na bagay, kundi buhay sa kabilang buhay, buhay na walang hanggan kay Kristo na Panginoon natin. Muli, isang mapagpalang araw, purihin ang dakilang Diyos. Come and let us serve the Lord. Maligayang pagpapasalamat sa ating lahat.